Nakaraang eleksyon, isang gabi ng katotohanan at hindi maipaliwanag na presensya. Sa loob ng 7 taon, bilang isang science teacher sa isang liblib na barangay, hindi ko kailanman pinaniwalaan ang kababalaghan. Lahat ng nararanasan natin, lahat ng kwento ng multo, ay may paliwanag, scientific, logical, o psychological. Ngunit nitong nakaraang national at local election 2025, isang bagay ang bumago sa paniniwala kong iyon. Bilang electoral board member, nasa akin ang responsibilidad na beripikahin ang Election Day Computerized Voters List, EDCVL, ang talaan ng mga botante. Lahat ay abala, lahat ay nangangampanya para sa demokrasya. At buong araw, walang kakaiba. Hanggang sa lumubog ang araw, nang dumating ang oras ng last-minute voters, mga botanteng palaging naghihintay ng gabi. Tila may rason kung bakit sa huling pagkakataon sila bumoboto. Matapos ang huling bumoto, dumaan ako sa madilim na pasilyo ng paaralan patungo sa comfort room. Isang lumang gusali malapit sa stage. Ang ilaw mula sa poste sa quadrangle ay mahina, dilaw, at tila hindi sapat upang bigyang liwanag ang daan. Doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki, madungis lubog ang mata, at nakasuot ng kupas na polo at butas-butas na pantalon. Ang balat niya'y tuyot. Tila lumulutang ang mukha sa anino ng ilaw. May amoy siyang hindi ko maipaliwanag. Mabaho, ngunit hindi pangkaraniwan. Tila hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa isang bagay na hindi dapat naroon. "Tata, boboto ba kayo?" tanong ko sa kanya. Tahimik siyang tumango. Wala akong narinig na salita. Ngunit narinig ko ang mahinang tawa mula sa kanya. Isang tunog na tila bumalot sa buong paligid. Sinamahan ko siyang bumalik sa silid. Ang bawat yapak ng lumang tsinelas niya ay bumabagsak sa sahig, paulit-ulit, parang bumubulong sa akin sa bawat hakbang. Nagsimula akong mag-isip, bakit siya naghihintay ng hating gabi upang bumoto? Pero hindi siya sumagot, hindi siya nag-react. Nakangiti lang siya. At lumalamig ang hangin sa paligid. Sa pagpasok sa silid, lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Mga kapwa guro, mga watchers, ang support staff ng COMELEC. Walang nagsalita, pero ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Palingon ako sa aking likuran upang i-assist ang matanda. Wala na siya. Nawala siya. Walang anino, walang yapak. Walang tao. Nang bumaling ako sa mga kasama ko, si Sir P ay agad nagsalita. "Wala kang kasama, ma'am." Si Kuya J, isang watcher, ay tumango. "Naglalakad kang mag-isa. Akala ko may kausap ka sa telepono." Si Ate V, isa pang watcher, ay napatingin sa labas. Para kang kinakausap ang hangin. Naramdaman ko ang hindi may paliwanag na lamig sa aking batok. Ang mga braso ko ay nagtayuan ng balahibo. At nang silipin ko ang labas ng classroom, tila may isang aninong nakatayo sa dilim. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit, ngunit naroroon, nakatingin, nag-aabang. Hindi na kami halos makapagtrabaho ng maayos matapos ang insidenteng iyon. Nang inimpake na ang mga election paraphernalia, naramdaman ko pa rin ang bigat sa paligid. Tila may nagmamasid. Tila may hindi natapos. Kinabukasan, kahit tapos na ang eleksyon, dala ko pa rin ang hindi ko maipaliwanag na takot. Kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko ang sunken eyes ng matanda, ang kanyang tuyot na banat, ang kanyang kakaibang amoy, at higit sa lahat, ang tawa na pila bumabalik sa akin tuwing inaalaala ko ang gabing iyon. Kailanman ay hindi ko siya nakita muli. Marahil may mga kaluluwang hindi na itala sa EDCVL, mga hindi kailanman makakapirma sa voters list.
mga hindi kailanman magkakaroon ng indelible ink sa daliri nila. Ang mga butanteng hindi kailanman umalis. Ang tinatawag na last-minute voter. Ikaw ba may kakaibahang karanasan noong huling eleksyon? Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at share. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.